faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw mga kapatid, ang ating pong FBK. Ngayong araw ng linggo, January 19, ay matatagpuan sa Exodus chapter 20, verse 14. Ang sinasabi po sa Exodus chapter 20, verse 14 ay itong mga salitang ito, "Thou shalt not commit adultery." O sa Exodo, Kapitulo 20, talata 15 at talata 14, ang sinasabi, huwag kang mangangalan niya. Ang ibig sabihin po ng adultery ay meron kang asawa, pero meron ka pang kinakasama. Ibig sabihin, ito po ay pangalan niya, meron kang karagdagang ugnayan sa ibang tao, lalaki man o babae. At ito po ay pinagbabawal na mahigpit ng ating Diyos. Unang-una pa lang panahon na binigay sa kay Moses ang utos na ito. Sinabi na kay ng Panginoon, huwag kang mangangalan niya. Narinig po natin kay Pastor Odi Menyes kaninang umaga sa part 1 ng ating worship gathering na sinabi niya na yung utos bilang 5, 6 at 7, pang-7 ito ay tungkol sa pamilya at ugnayan natin sa loob ng tahanan. Binubuo ng Diyos ang pamilya dahil po ay sagrado para sa Kanya. Hulaan niyo kung sino gustong sumira ng pamilya. Ang diablo. At sinisipulan niya ito sa mag-asawa na hindi magiging matapat sa kanyang kabiyak. Mga kapatid, isang maliwanag na paalala sa atin na ang pangalan niya ay pinagbabawal ng Diyos sa bawat mag-asawa. Maging matapat tayo sa ating mga asawa. Kasama po yan ang mga pastor katulad namin. Mas lalo kailangan kami maging tapat sa kanila. Bakit kanyo? Dahil nagiging modelo po ang mga pastor. Dahil kami nagtuturo nito. Nakakalungkot lang, nakakalipas na ilang mga taon, maraming mga pastor sa Pilipinas o sa Amerika man, at sa ibang bansa, ay nahulog sa tukso at hindi naging maganda ang kanilang relasyon pag-asawa. Dahil lang mayroong pumasok na isa pang karelasyon niya na hindi naging maganda at malusog sa kanilang relasyon pang-asawa. Nakakalungkot yun mga kapatid. Ang dami na namin nakausap na balitaan tungkol dito. Kaya po ingatan natin. Dahil ang Diyos ang nagbuo ng pamilya, ang Diyos ang nagbuo ng mag-asawa noong una pang panahon, si Adan at si Eva. Gusto niyang buo ang mag-asawa, pero gusto naman ng diablo na masira ang ating ugnayan pag mag-asawa. Kami ni Ma'am Tin ay nasa Cebu ngayon, araw ng linggo. Nangaral kami umawit, nabigyan ng seminar on music dito po sa Cebu Gospel Church. Hindi namin alam na meron palang malaking piyestahan dito, ang Sinulog. At nakita po namin, kasama namin sa aeroplano ng Biyernes, ang napakaraming mga tao mula sa iba't ibang bansa. Mga kapatid, ang dami mga tao sa oras na ito, ngayon maingay pa nga sa labas, alas 11 pasado ng gabi. Ang patuloy na nagkakaroon ng dagdag na relasyon, dagdag na ugnayan. At nakikita po dito, pinag-uusapan yan dito sa Cebu. Dahil lamang mayroong fiestahan, lahat na kasiyahan gagawin nila kahit magiging labag na ito sa batas ng Diyos sa mag-asawa. Meron dagdag na nakabit dito, may kabit dyan, may one night dito, one time dyan. Maraming mga tao, kahit mga foreignero ginagawa yan dito, ay nagiging maganda yun para sa kanila. Kahit isang gabi lang, tandaan nyo to, tandaan dapat natin to, na kahit isang gabi lang yan, maaaring yan na magdulot sa iyo ng kasiraan. Nung araw, mayroong football player sa Amerika na nanalo sila ng Super Bowl, yung team nila. Kinagabihan, merong kanya-kanyang kwarto na nagkaroon sila ng sexual na relasyon sa mga babaeng hindi nila kilala. Lalo-lalo yung star player ng football team na ito. May asawa siya, pero hindi inuwian. At nung kinabukasan, nung nagkaroon siya ng malay, biglang merong nakasulat sa kanyang salamin, lipstick, "Welcome to the world of AIDS." Yung immune deficiency syndrome na ito, na na-acquire, ito yung karamdaman na nakuha sa sexual na relasyon.
namatay ng maaga ang superstar football na ito dahil lang sa isang gabi na pinagbigyan niya yung kanyang laman na sirain ng kanilang mag-asawa, relasyon. Hanggang ngayon, maingay pa sa labas dito sa Cebu dahil nasa puso ng Cebu ang simbahan nitong Cebu Gospel Church. Pero panalangin namin, kausapin tayong lahat ng Panginoon na magbago tayo ng buhay at mahalin lang natin ang ating asawa na binigyan ng Panginoon sa inyo at sa akin. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid hanggang sa ating FBK bukas. Pagpalain kayo ng Panginoon, magkita-kita tayo muli sa FBK Everyday.